Okay, welcome muli sa Axel Engineering. So, ang topic natin ngayon ay paano mag-construct ng structure sa ilalim ng structure or foundation sa ilalim ng tubig. How to construct structures or foundation underwater. So, let us say, ito yung structure, bridge. Meron kang bridge. So, ito yung i-construct mong foundation. So, example lang ito for the sake of simplicity para madaling maintindihan. Okay, so kapag ganito, malalim yung tubig, tapos malapad yung ilog. So, ito yung plan view. So, upstream, tapos downstream ito. Yun yung arrow. So, ang kalimitang ginagawa dyan, based on my experience, based on the design na pinakita ko, ang kalimitang unang ginagawa dyan is naglalagay ng temporary structure o enclosure. Yan. Then, ida-dry up siya para makapag-execute ka na ng foundation o yung magiging patungan ng structure mo. Then, pag nagawa mo yan, ay tatanggalin mo ulit ang temporary structure. Then, saka mo ngayon gagawin o ipapatong yung iyong bridge. Okay. So, ang ating video ngayon is how to construct sa foundation sa ganitong sitwasyon na hindi mo siya pwedeng i-divert ang tubig. So, dito ngayon papasok yung tinatawag na copper dam. Okay. So, ang copper dam, ito ay series ng sheet pile. So, ganito yan sa mga baguhan. Ganito ang itsura ng sheet pile. Ini-interlock yan, kinoconnect sa interlock. Yan, series of sheet piles connected. By the way, ang pagkukonstruct ng copper dam, sa karanasan ko, mayroon na kaming kinukuhang subcontractor na gumagawa niyan at nagdi-design yan. So, alam nila ang proseso at procedure ng paggagawa niyan, pati ang gagamitin. So, mayroon silang equipment, yung tinatawag na rig. May crane, may vibratory hammer. So, ang i-ready ko lang dyan is yung pagpapatungan ng crane para maabot niya yung area. Okay? So, ganyan ang setup niyan. May vibratory hammer yan at may crane. Okay? So, going back doon sa copper dam, ang proseso ng paggagawa ng copper dam is ito plan view to ha. So, kinokonekta mo ang sheet pile. Pag na-connecta mo siya, ito yung unang mangyayari dyan. Drive ang sheet pile. Then, mag-alagay ka ng mga tukod. Ito na yung tubig. Section to ng tubig. Ito yung section ng ilog. So, magdadrive ka ng pile. Then, mag-alagay ka ng tukod. Okay? Then, unti-unti mo siyang i-dewater o i-dry up. Habang i-dry up mo siya, pagdating doon sa critical depth na H/3, magtutukod ka uli sa gitna. Lalo pag malalim ang tubig. So, by hydrostatic principle, sa H/3, na andyan yung malakas na puwersa ng tubig. So, nilalagyan ng tukod dyan. Somewhere along H/3 or sa above ng H/3. After na yan, na mag-nag-dewatering ka, pag na-complete dry up na yan, so, pwede na magtrabaho ang tao. May mga tukod na yan. Ang sheet pile is stable. Itong vertical line na block, yan ang sheet pile. Okay? So, pwede na ngayon magawa. Then, after na ma-construct mo ang structure mo, nagawa mo na yan, iwa-water mo siya uli. At habang wina-watering mo siya, nilalagyan ng tubig. By the way, ang discard dyan, may mga plug yan na naka-built-in na dyan. So, alam na yan ang contractor na kapag katapos na, tatanggalin mo yung plug. Then, papasok ang tubig. Habang tumataas, malapit sa H/3, tatanggalin mo ng tukod sa gitna hanggang sa completely ay ma-dry up na siya. At yun, ganun lang ang proseso mga kakonstruct. So, ganun lang kadali ang paggagawa ng structure sa ilalim ng tubig. So, I hope meron kayo natutunan. Hanggang sa muli.